Isa sa hinahanap ngayon kapag ikaw ay magta-travel ay ang tinatawag na S-Pass. Ano nga ba ang S-Pass? Ang S-Pass ay QR na generated na inaprubahan ng lugar na gusto mong puntahan. At para magkaroon ka ng S-Pass, kinakailangan mong mag-create ng account at mag-login sa account na ginawa mo. At kapag nakapag-login ka na, ay mag-a-apply ka ng S-Pass doon sa lugar na pupuntahan mo. Ituturo ko sa iyo ngayon kung papaano gumawa ng S-Pass. Una, pumunta ka sa s-pass.ph. Kung nahirapan ka, i-type mo lang sa Google Chrome ang S-Pass. Ano na yung S-Pass website? Safe Swift Smart Passage. Ano ba ang S-Pass? Ang S-Pass ay QR na generated na inaalaw kang pumunta sa lugar na pinupuntahan mo na aprobado mismo ng lugar na iyong gustong puntahan. Dito sa gawin na to, makikita mo ang member login, ang iyong phone number, at ang iyong password. Pag naka-login ka na, ay maaari ka na mag-apply sa S-Pass. And then click mo lang ito, lilitaw. Ito para masigurado na ikaw ay hindi nandaraya or robot or scam. Okay, punta na tayo dito. LGU Travel Policy, Restricted Travel Coordination Permit. Ibig sabihin, hindi ka maaaring pumasok sa lugar na yon nang wala kang permit na nanggagaling sa lugar na yun. Halimbawa, sa Pangasinan, hindi ka po pwedeng pumasok sa Pangasinan nang wala kang travel permit sa lugar na yon. Unrestricted, ibig sabihin nito, makakapasok ka doon sa lugar na yung gustong puntahan nang walang hinahanap na travel permit. Okay? Unrestricted but passing through restricted area. Halimbawa, ikaw ay pupunta sa isang lugar na hindi kinakailangan ng S-Pass, pero yung dadaanan mo ay kinakailangan ng S-Pass, kailangan mo pa ring mag-register. Yun yung TPP. Pag TCP, kinakailangan na galing yung QR code mo na inaalaw ka sa lugar na yung gustong puntahan. No TCP, maluwag ang lugar na yung gustong puntahan, hindi mo kinakailangan ng travel pass. At TPP, ito naman yung kinakailangan mo ng travel pass. Para malaman mo kung ano yung lugar na yung pupuntahan at kung yung lugar na pupuntahan mo ba ay maluwag, search mo lang dito sa search bar. Okay? Ayan. Pag phone ang gamit mo, ay makikita mo rin itong interface na ito. Create an account, activate account, agency login. Okay? So tayo, kung wala ka pang account, ang gagawin mo ay dito ka sa create an account. Magkikreate ka lang ng account, magta-type ka ng number mo. Kung wala ka pang S-Pass account, ay kinakailangan mong mag-register. Punta ka sa member registration, ta-type mo yung number mo, and then next, maghihingi ng password. Mas maganda na madaling tandaan yung password mo, hindi mo makalimutan dahil gagamitin mo to ulit later on. Personal details, first name mo, middle name, last name, suffix, mail, permanent address, house, street, email address, age, client type, ikaw ba individual, academy, LGU, and so on and so forth. And then, pag nasubmit mo na, ay meron ka ng account. Okay? Pag nagkaroon ka ng account, ay pwede ka na mag-apply. Take note of this. 1 S-Pass per individual. Ulitin ko, 1 S-Pass per individual. Halimbawa, kahit isa lang yung S-Pass account ninyo at 10 kayo magta-travel, pwede na isasama mo dun sa isang S-Pass account mo kapag nag-apply ka ng permit yung mga taong kasama mo. Submit. Alright. So, yon. Now, punta tayo doon sa
pag-apply ng mismong permit. Maaari ka na mag-login kapag nailagay mo. Alright, nakalagay dito, if you're traveling, generate your document using list link. Are you traveling? Click mo lang yung are you traveling. Mag-a-apply ka. And then, fill upan mo ito. Are you an APOR, authorized person outside residence? Halimbawa, ang purpose mo i-travel, you click no. Are you in ECQ, MECQ area? Yes. Pag yes, hindi ka po pwedeng umalis. Hindi ka ma-approve. ECQ, MECQ. So, ang po pwede lang nilang yellow ay ang areas na hindi under ng ECQ at MECQ. Okay, ang MGCQ area. So, no. What is your location? Hahanapin dito kung taga saan ka. Kung saan ka manggagaling, i-click mo lang. Halimbawa, galing ka ng Ilocos Sur. Ita-type mo rin dito kung saan ka pupunta. Makikita nyo, restricted. Kailangan mo ng travel permit. Pupunta ka, for example, ng Batak. You need to apply for travel coordination permit. Okay? Basahin mo lang to. So, nakalagay dito kung ano ba yung mga decree or orders doon sa lugar na pupuntahan mong type mo para updated ka. Ito yung general guidelines. Depende pa rin yan sa lugar na pupuntahan mo. Requirements. Ayan. Travel. Apply for travel coordination permit. Are you traveling? Na-comply na natin yan. So, doon na tayo sa pag-apply. Fill upan mo lamang ito, type of traveler. So, halimbawa, kung ikaw ay local tourist lang, lagay mo yung pangalan mo dito. Gender mo, emergency contact person, travel departure. Ayan, halimbawa ay aalis ka sa katapusan. Date of arrival, lalagay mo rin katapusan din. For example, origin LGU, saan ka galing? Nakalagay na dito. Dahil nag-type ka sa una, nakalagay na dito. Lagay mo lang yung complete address mo. House street. And then, select land. Halimbawa, ikaw ay magka-travel through land. Lagay mo yung plate number. Private, public, or government ba? Private, halimbawa, yung sasakyan mo. Click mo yung I am human. Click mo lamang yan. Yung merong truck. Lagay lang tayo, halimbawa. Sinong pupuntahan mo halimbawa sa Ilocos? Sabihin natin example lamang ito ha. Hindi ito yung actual na itatype mo. Proceed. Save as draft. And then third step tayo. Required documents, government ID. Ayan yung mga government ID na pwede mong isubmit. Passport, driver license, unified
multipurpose, social security, PRC, postal ID. And then number nun, kung kinakailangan ng PCR test, upload ka, other documents. So ako ay taga Nueva Ecija, kaya ang aking nilalagay lamang dito ay ID, at ID. I human, and then click mo lang yan and then proceed. Wait for LGU action, yun yung fourth step. So wait for LGU action, hintayin mo na ma-approve. Saan mo siya ngayon titingnan kapag natapos mo na yan? Punta ka sa My Application. Ayan. Kapag na-approve yung travel mo sa lugar na yung pupuntahan, ganito yung lilitaw. Ito yung QR na sinasabi ko. Papakita mo ito sa mga pulis sa checkpoint. At ito yung Travel Coordination Permit. So kung gusto mong i-print ito, okay lang. Pero this will do as long as nasa phone mo siya. So, ganun lang kadali. Okay? Hindi lahat ay na-approve. Yung iba ay canceled. Okay? Kung sa Pangasinan ka pupunta, kinakailangan ding meron kang account sa tarana.ph. Please apply for a tourist pass, then attach the Tarana QR code on the other documents on your S-Pass application QR code per person. So, yun lamang. Kapag approve na, ay maaari ka nang bumiyahe doon sa kaparehong details na inilagay mo nung ikaw ay nag-a-apply. And then, log out ka na kapag natapos ka. Kung babalikan mo, ay punta ka lang sa home. Ayan, lilitaw dyan yung latest application mo.